anak. Ayun na. Ayun na. Ang wawa naman ng baby girl ng mami. Palakas ha. Story time of being fur parents. Dahil 2 years old na nga si Queenie, tapos in-hit na rin naman siya, hinanapan na namin siya ng boyfriend. June 3, 2023 na nga yung first stud niya. Para sureball nga na mabubuntis siya. Sinundan ng second stud niya noong June 5, 2023. Hindi na nga niya first time kimein dahil back stud na nga lang to. Yung naging first boyfriend kasi niya, hindi sila nakabuo, kaya meron siyang back stud. Dito nga sa second boyfriend niya, ang usapan namin ni Tatan, kung sakaling hindi talaga siya mabubuntis, hindi na namin pipili. First week pa nga lang ng last stud niya, ay napansin ko na lagi na lang siya nakatungo. Sad na naman ikaw. Hoy. Ay. Antok ka na naman. Simula nga na napansin ko na lagi siyang natutulog, naisipan ko laging videohan siya every week. Lalo na nga tong dibdib niya. Based kasi sa post ng mga nababasa kong group, madalas daw unang nagbabago sa mga mommy dog itong tummy nila. Since may video ako ng mga week na lumilipas, nako-compare ko yung previous sa present. Katulad ng video na to, ito yung ika-fifth week nung simula nung nalastad siya. May mga onting changes na nga kasi lumalaki na nga yung dibdib niya. Tapos may dumating din na araw na hindi siya kumakain, kaya hanggang nagsuka na nga siya. Tapos medyo matamlay na nga din siya, kaya napag-isipan na nga din na dali na lang siya sa vet. Nung dinala nga namin siya sa vet, hindi na ako nagdala ng cellphone. Usually kasi ngayon yung mga clinic, pinagbabawal na nila yung mag-video-video o mag-take ng picture. Nung nandun na nga kami sa clinic, sinabi ko nga lahat ng concern ko kay Queenie. Katulad nung pagtamlay niya, tsaka nung na-stud siya. So yung vet for the kapasya sa tummy ni Queenie. Nung araw na yun, nagsaki ka 45 days na simula nung na-last-stud siya. As per vet, wala daw siya nakakapang baby. Medyo naniwala ako sa vet kasi ganun din yung nangyari sa first trial ni Queenie sa pagbubuntis niya. Ngayon, sabi ng vet, baka may parasite daw siya kasi may nakita akong garapata kay Queenie last time. Kaya medyo daw nanghihina. Nagsuggest yung vet na ipa-CBC ko instead na magpa-ultrasound ako. Kasi baka masayang lang daw yung pera ko sa ultrasound kasi wala naman daw siyang nakakapang baby. Ito na nga yung result ng CBC niya, tapos yung mga nakacheck ayun yung may problema daw kay Queenie. Niresetahan na nga siya ng mga gamot, tapos may isa nga ding antibiotic. Kaya tinanong ko yung vet kung sakaling buntis ba si Queenie, hindi ba nakaka-apekto. Sabi naman ng vet, hindi naman daw. Tapos nabanggit nga ni Tanta na hindi daw siya naniniwala sa vet na hindi daw buntis si Queenie. Sabi ko nga sa kanya, bakit hindi na lang siya yung nag-check up kung hindi siya naniniwala. Pala decision si bakla. Kaya ang ginawa ko, tinanong ko din yung best friend ko na breeder. Sinend ko sa kanya yung picture ng tummy ni Queenie. Sabi niya nga din, hindi daw. Ngayon, naniwala na din ako. Sa araw-araw nga, laging sinasabi sa akin ni Tanta na buntis daw talaga si Queenie. Dahil kating-kating nga siya na gusto niyang maniwala din ako na buntis si Queenie. Noong day off namin, dinala namin siya sa clinic para magpa-ultrasound. Isipin niyo na lang kung gaano kagastos magkaroon ng poor baby. Mapapakamot ka talaga sa hindi makate. So, ito na nga yung findings si Doc. Saan niya magbuntis po ay ihanapin ko lang yung ano mga Sa mga oras na to, hindi ko talaga alam kung anong i-react ko. Nahati kasi yung nararamdaman ko. Yung kalahati, syempre masaya ako dahil nga buntis na siya. Yung kalahati naman, naiinis ako. Kasi bakit ako naniwala sa vet na kinapakapalang naman niya yung tummy, tapos sabihin niya hindi daw buntis. Tapos sinanong ko din siya noon kung bakit nagbabago yung figure ni Queenie. Sabi niya lang sa akin noon, posible daw yon kasi nga daw in-hit yung mommy, kaya possible magbago yung figure niya. Hindi ko naman sinisisi yung vet ha, kasi kasalanan ko din naman. Na sana kung feeling pala namin na buntis siya, sana hindi na lang namin siya pina-CBC. Pinadiretso ultrasound na lang sana namin. Pero syempre, nag-base pa rin kami sa suggestion ng vet. Panigurado itatanong nyo, bakit hindi na lang namin pinagsabay yung CBC at saka ultrasound. Syempre, sobrang mahal na, kaya pumili lang kami sa dalawa kung anong test yung gagawin namin. CBC yung sinuggest ng doktor. So, ayun yung pinatest namin. Charge to experience na lang talaga yung mga gantong senaryo. So, ito na nga yung estimation date sa panganganak ni Queenie. Kung June 5 kasi ma'am yung sa stud niya, sabihin natin pag-anahan natin na 5 po yung last niyang pa-stud. So, July 5, yun yung isang buwan niya. And then, August 5, yun yung 60 days na. So, titignan natin, ma'am, yung EBB niya kasi dito ay 8. August 8. So, pasok po siya, 63 days. So, i-expect nyo, ma'am, na within August, first week ng August or second week ng August, pwede na po siyang manganak. Congrats, Queen. Niresetahan na nga siya ng vitamins para sa pagbubuntis niya. Tapos yung mga naunang niresetang gamot, pinay-stop lahat yun. Napala, magkaibang vet yung tumingin kay Queenie. Pero iisa lang sila ng clinic. So, another charge to experience na naman ako. Kasi yung mga nauna kong biniling gamot, nasayang lang. Kaya yung ibang mga poor parents dyan na kailangan yung mga gamot na to. Tapos magkalapit lang naman tayo ng area, i-PM nyo ko, ibibigay ko na lang sa inyo to kaysa masayang lang. So, ito na nga, halos 12 days nga lang makakainom ng vitamins si Queenie hanggang sa last due date niya. I-pass forward na nga natin. August 7 nga ng gabi, nagkaroon
magkakaroon ng discharge si Queenie. Green na may pagka-color black na nga. Napasearch nga kami agad sa Google kung anong ibig sabihin ng discharge niya. Medyo nakaka-alarma kasi pag ganyang color daw is parang poison na. Lalo na sa mga pregnant na dog. Parang sabi doon na may natunaw na baby or patay na puppy sa loob ng tummy niya. So nagpanic na si Akla. Naghanap na ako ng 24 hours na clinic. At tumabot na nga kami sa Quezon City sa paghahanap. At syempre may strictly reminders din sila dito. Bawal taking picture tsaka video. Alam nyo na. Kailangan natin respetuhin yan. Pero may ilan akong video na pinagpaalam ko naman sa kanila. Kaya kukwento ko na lang yung iba sa inyo. So ayun na nga, nung makarating na nga kami sa clinic, ipinakita ko na agad sa vet yung discharge niya. Ang nakakaloka lang sa vet, mas OA pa sa reaction ko, be. Yung isa nga sa mga sinabi niya nung mga oras na yun, sobrang overdue na daw si Queenie. So ako, lalo ako nagpanic bakla. Pero medyo nagtaka lang ako ng very, very light. Kasi isipin nyo yun, hindi ko pa nababanggit sa vet kung ano yung first and last stud ni Queenie. Alam niya ng overdue si Queenie. Pero dinedma ko nga muna yun. Ngayon, for the IE na nga yung vet. Syempre nung inai nga si Queenie, umiyak. Syempre. Dahil narinig ko nga yung uyak ni Queenie, pati ako humagulgul, be. Sabihin nyo ng OA, pero ganun talaga iyak ko sa clinic noon. Wala ganun talaga Poor parent tayo. Nung medyo nakakalma na nga ako, ito na nga yung peg ko. Mukhang ako yung isisiis sa itsura ko. Nung makita na nga ako nung staff ng clinic na kalmado na ako, inabot sa akin tong papel. Nakuloko, kulang na kulang yung hagulgul ko dito. Gusto ko na sana maglumpasay at mahimatay sa mga oras na to, be. Mas mahal pa nung nanganak ako. So ayun na nga, sinabi ko na nga agad sa vet, wala akong ganyang kalaking halaga. At ang sabi niya nga sa akin, name the price daw ng halagang kaya ko. Kasi need na daw agad i-CS si Queenie. Dahil nag-discharge siya daw siya ng ganung color, possible na tegi boom boom na daw lahat ng mga papi. Nakapag hindi daw nailabas, pati yung mommy pwedeng ma-dead. For the pressure yung vet. At dahil nga first time namin magiging grandparents, tas madaling araw pa nangyari to. Parang no choice kami, kaya napa-oo na lang ako. Sabi nga ni Tantan, kaysa naman daw may mangyari pa kay Queenie at magsisihan kami, i-go na lang namin. Yung pera naman daw kasi madaling kitain. Yun nga lang yung kain namin na 2 beses sa isang araw, magiging isa na lang. Tipid-tipid na lang talaga hanggang sa makaraos. So ito na nga, nag-go na nga kami pasiya si Queenie. Tas in-injection na nga siya ng anesthesia. Habang hinihintay nga namin tumalab yung anesthesia, ipinasok muna si Queenie sa isang room para i-x-ray. After nga niya ma-x-ray, ang sabi ng vet, may 2 puppy nga daw si Queenie. Isa pang pinagtataka ko lang, in-x-ray niya lang si Queenie, tas hindi niya man lang binasa sa harapan namin kung ano yung result. Basta sinabi niya lang na may 2 puppy si Queenie, tas okay na, ganun lang. Pero di ba dapat ang SOP ng mga vet, need nilang basahin yun at explain. Actually, ngayon ko lang talaga na-realize yun habang ini-edit ko to. Nung mga oras kasi na nasa clinic kami, hindi ko na naisip yun kasi sobrang lutang ko na. Pero anyway, dinedma ko na nga yun. Ang importante, ligtas si Queenie at ang mga baby niya. Nung umpisa na nga operahan si Queenie, tinanong ko yung staff kung pwede ba akong pumasok sa loob habang ono-operahan siya. Ang sagot niya lang sa akin, baka hindi daw pumayag si Doc. So, hindi na ako nagpumilit. So, ito na nga, tinusukan na nga na pampatulog si Queenie. Queenie. Sabi niya, madami ako na ambag na tulog. Anak. Ayun na. Ayun na. Pinalabas na nga kami at itong antantan for the silip na lang sa maliit na butas. Alam niyo, may unting chika lang ako sa inyo. Lumabas kasi isang staff galing sa operating room. Tapos ang chika niya kay Tantan, may 3 puppy daw si Queenie. Kaso deform daw yung isa. Enlighten me please, hindi na ba talaga dinideclare ng mga vet yung mga ganun? Nahihiya kasi ako magtanong sa vet, sa totoo lang. Pero sabi nga ni Tantan, hayaan ko na, anihin ko naman daw yung deform na puppy. After operation nga, pinapasok na kami. Sobrang nakakaawa si Queenie. Ang wawa naman ang baby girl lang, mami. Palakas ha, palakas ha. Uuwi na tayo. Tapos ito na pala yung mga super cute na baby niya. Yung isa nga sobrang liit, tapos yung isa naman yung sakto lang yung size. Medyo nakahinga na nga ako ng maluwag kasi buhay yung mga puppies niya. At the same time, nakaraos na rin si Queenie. Ito talaga yung mga nakakadalang part sa panganganak eh. Pero pag narinig mo naman tong mga iyak na to, mapapa-thank you Lord ka na lang. Nung mga oras na nga nito, kinakausap na nga namin si Queenie na uuwi na kami. May iiwan kasi siya dito sa clinic. Tapos yung mga baby nga ni Queenie, sasama na namin pa uwi. Bawal daw kasi sila mag-stay dito sa clinic. Bago din kami umuwi, tinuruan muna kami ni Doc kung paano yung proper way na paghawak sa mga puppies. Saka kung paano nga din papadidein since may iiwan nga si Queenie. Tinuruan din pala kami kung paano namin papaihiin tsaka papataihin. So ayun lang, another grateful experience na naman sa buhay ko to. Yung lahat ng na-share ko dito or yung na-experience namin sa pagiging poor parents, matatawag ko talaga tong charge to experience. You will never know naman talaga until hindi mo pa nararanasan. Pero sa totoo lang ha, ang lakas maka-anxiety ng gantong experience. Pero ang pinaka-importante naman sa lahat is safe si Queenie pati yung mga puppies niya. At hindi pa nga nagtatapos ang journey ko sa pagiging poor parent. Kasi kailangan ko pang palakihin tong mga cute na babies na to. Nga pala, may share ko lang din. Ito nga palang isang puppy na to is Piki. Sabi ng vet, magbabago pa naman daw yan. Ko-compile ko talaga tong lahat ng memories na to at saka experience ko. Kasi feeling ko talaga magkakaroon ako ng Alzheimer sa laki ng binayaran ko. Salamat sa panonood nyo ha. Kung may mga tips kayo regarding sa pagpapalaki ng mga puppies, share nyo lang. Highly appreciated talaga yun.